Ang video tutorial para sa Paceline. Ang Paceline ginagamit natin para malaman natin yung progress ng performance ng kabayo. Yung makikita ninyo, designed yan para sa mobile phone. Kaya pagka tinignan nyo yung mobile phone nyo ng landscape o pahiga, yung buong programa ng Paceline, makikita nyo ng buo na hindi na kayo magzo-zoom kasi yung mga size nung letra nakadesign talaga yan para makita nyo ng malinaw, pati yung tipo ng letra o yung font na ginamit dyan para sa mobile phone. Nakasanayan yung programa na ganito ang format, nakadesign yun para sa print. So, yun yung binibili nyo sa newsstand. Kaya, sa print kasi makikita nyo agad yung lahat, yung buo. Kung halimbawa, meron kayong dalawang kabayong ipagkukumpara, makikita nyo agad sa printed format. Pero sa mobile phone kasi limited yung size. Kaya, pinapakita dito per horse lang. Pero, makikita nyo dun sa screen nyo kung ilan yung tatakbo. So, nakalagay dyan 7 runners, tapos yung group, kung ano yung event sa race na yon. So, kumbaga may summary pati post time nung karera. Kasi hindi nyo nga, normally makikita nyo lang yan sa banner, di ba? Pero dito pinapakita natin lahat yan. Yung ilalim ang unahin natin. So, meron tayong track percentage. Kung anong karerahan, makikita nyo dyan. So, right now, MetroTurf pa lang. Ito yung percentage nung panalo niya sa MetroTurf. Yung kanyang sire, dam, owner, trainer. Tayo lang yung Paceline lang yung merong breeder na nakalagay sa programa. Tapos, merong score. Yung kabayo mismo para may kumpara nyo yung score na yan, base yan dun sa nakikita nyong last 6 runs niya. So para makompare nyo yung overall score ng bawat entry na i-guide kayo sa inyong pananaya kung para malaman nyo kung sino yung mas angat. Bawat page sa itaas meron kayong summary na makikita. Tatlo yan parate. Yung latest run, pertaining yan dun sa race 3 at saka dun sa 7 entries. Si Beltuo na nga yung isa dun. Latest run, ibig sabihin yung last run kung sino yung top 3 na pinakamabilis yung tempo. So makikita nyo pangalawa yung 7 o si Beltuna. Sa best time naman, siya yung may hawak ng best time pati sa average rating. Yung average rating, meron tayong rating system na ginagamit o kino-compute ng ating computer, ang AI natin na ginawa para malaman niya kung sino yung may pinakamagandang average sa huling 6 na takbo. Nangunguna dyan yung Beltuna. Dito makikita nyo yung percentage nung hinete, yung winning percentage niya under dun sa trainer. So ito yung tinatawag nating jockey trainer combo o JTC. Parati nating pinopost yan sa ating page kasi napaka-importante yan para malaman nyo yung sasakay na hinete number 1 kung gamay niya yung kabayo, number 2 kung yung hinete na yon ginagamit nung trainer sa iba pa niyang kabayo na tinetrain para manalo. So lahat po yun ng kabayo na tinetrain ni DR De La Cruz, kinuha yung percentage na mga panalo ni JM Estorque. So makikita nyo dito na si JM Estorque hindi pa nanalo sa mga kabayo kahit na hindi si Beltuna na tinetrain niya. Pero nung huling takbo si CL Advincula
8% na yung naipanalo niya under dun sa trainer kahit sa ibang kabayo. Si M.A. Alvarez naman, 21%, ganun din si O.P. Cortez. Kaya dito pa lang may hint na kayo kung out to win yung kabayo. Kung talagang labas ba siya, kasi malalaman nyo yun na ilalaban nung trainer yung mas mataas na winning percentage under sa kanya. Kaya importante yung JTC. So sa ngayon tayo pa lang ang meron yan, kang Horse Racing Philippine Racing Card, at isa dyan ang Paceline na mayroong JTC. Ang isang feature ng Paceline yung kanyang converted time. Makikita nyo dito 1,400 yung karera, pero kapag ka ang kanyang ginawa ay ibang distansya yung takbo niya, yung dito yung naka-red, makikita nyo converted time yan. Kaya kung naka-orange, ibig sabihin same distance yung tinakbo, kaya naka-highlight yan. 1 minute 29.5 seconds. Makikita nyo dito yung kanyang actual record dun sa karera na yon. Bakit magkaiba? Kasi nga ito converted time to, kinonsider niya yung weight. So tayo lang yung nagko-consider ng weight, yung change of weight. Kasi ngayon ang dala niyang timbang 56. Noong nagawa niya yung 129.4, ang dala niya 54 lang. So ito yung weight. Kaya kinonsider niya yung change of weight. Ganon din dito, 54, 129.1. So may formula din po tayo niyan kung paano nakukuha yung change of weight. Depende yan sa nadagdag na distance, kung nadagdagan man, tsaka dun sa nadagdag na timbang. So dito converted weight din yan, kaya considered na rin yung change of weight, pati yung nadagdag na 200 meters, kasi ito galing sa 1,200 meters. Horse weight. Paceline lang ang gumagamit ng horse weight para mapag-aralan nyo yung winning weight ng kabayo. Kasi pag parada, di ba nakikita, pinapakita dun yung horse weight, yun yung current horse weight. Pero dito makikita nyo yung past performance niya, kunwari nung December 15, 2024, ito yung weight niya. Tapos pag parada, ipapakita yung current weight. Dito makikita nyo na nanalo siya nung November 17. Nanalo siya, yung weight niya 445 kilograms. Nung January 15, 24, nag-barrier siya. Barrier lang yon, although barrier siya. Makikita nyo yung weight niya, nanalo din siya. O primera din siya. Maganda yung barrier niya kasi yung converted time niya 1 minute 28.3 seconds. Kaya makikita nyo dyan kung anong weight siya nananalo. Kaya dito yung huling run niya, ang laki ng bawas dun sa weight niya, kaya pang-apat lang siya. So abangan nyo ngayon yung winning weight niya, dapat nasa 445 or plus minus 7 kilograms. Yan ang talagang paggamit ng timbang ng kabayo para ma-monitor nyo yung winning weight niya. So paceline lang meron yan. Na-discuss natin yung converted time. Meron tayong quarter time din. Ito yung tempo sa bawat kwartos. Yung nakikita nyo ngayon quarter time niya, sa kanya yon. Kay enough is enough yon. Yung nakikita nyo kasi sa ibang programa, yung mga quarter time, yung sa winner lang. Kaya
mahirapan kayo mag-compare kung yung sa winner lang ang i-compare nyo. Dapat yung sa mismong tumatakbo. Kaya pag in-add nyo yan, ang total nyan more or less ito, plus minus 0.1 second. So, ganun din dito. Pag in-add nyo yan lahat, dapat ang total nyan, dito kayo magbabase. Kasi ito yung raw. Ito kasi converted yan. Dito na consider niya yung weight. So, bukod sa individual quarter time, meron tayong quarter position. Kung pang ilan siya dun sa bawat kwartos. Importante kasi yan para malaman nyo kung may remate o bumabandera. Dito bumandera siya, di ba? Kasi 233. Kung wala yan, hindi nyo mamamonitor kung gumagaling o mihina yung kabayo. Kasi minsan, nahirapan na siya rumimate. Diba? Kaya, importante itong quarter position. Kapag ka 0-0 nakalagay dyan, hindi nyo malalaman yung running style talaga ng kabayo. Kung sumusunod ba siya, kung nakakabandera ba siya. Kasama yan dun sa binayaran nyo. Kaya kung blanco yan, dapat pwede kayong mag-request na bakit wala. So, bukod dyan, meron tayong lens behind kung pang ilan siya dumating dun sa finish line. So, importante rin kasi yan dahil kung meron kayong dalawang pruweba na gustong ipagkumpara katulad nito, ito, di ba? Pareho yung pruweba niya eh. Parehong-pareho. So, alin ba dyan yung mas magandang itinakbo niya? Makikita nyo yan dun sa lens behind. Kung pang ilan siya dun sa finish line. So, kahit pareho yan dalawa na yan, mas maganda pa rin itong takbo niya nung kinalaban niya si Boss Ako Naman. Pumangalawa siya. Pumangalawa din siya doon. Pero dito, 4 lengths behind. Yon 11 ang layo niya. Kaya malalaman nyo, kahit pareho yung tempo, na sumama yung takbo niya sa last run. Kahit pareho ng tempo Tapos makikita nyo rin dito kung pang ilan siya sa sales. Dito, pangalawa siya, B, di ba? Kaya importante rin to. Huwag kayong papayag na wala din ito. It will tell you kung yung kabayo lumaban. So makikita nyo dito na maaring lumaban siya kasi pangalawa. Pero nahirapan yan dahil wala siyang benta. Alam naman ng bayang karirista kung meron yung kabayo So dito siguro dehado yan pero nilabas siya. Kaya lang kahit pangalawa din siya, 11 lengths behind siya. So mas magaling yung nakalaban niya dito kaysa yung nakalaban niya rito. So yun din yung isang sinasabi niyang lengths behind. Kaya lahat ng impormasyon na nakikita nyo dyan, pati yung company line, kaya ako sinama yan, importante yan para malaman nyo kung yung performance niya kung saan siya mas magaling at saka kung sinong mga kabayo yung kaya niyang sabayan o talunin. Para mabasa nyo pala yung baseline, kailangan pag na-download nyo siya, dahil PDF siya, kailangan meron kayong PDF reader, PDF viewer, o kaya Adobe Acrobat Reader. Kasi yung baseline natin, pwede nyo siyang ma-search. Yung mga informasyon dyan, kahit yung company line, pwede siya ma-search. Kung halimbawa, gusto natin i-search si Blame the Ghost, hindi pa nga ako tapos mag-type, ayun, lumalabas na. So, kahit yung nandyan sa ibaba, masa-search yun. Kaya maganda kung meron kayong Adobe Acrobat Reader sa cellphone nyo pag gumagamit kayo nito.
Nakalimutan kong banggitin pala kanina, yung nasa ilalim, yung naka-gray, yan yung time nung nanalo. So, kung ito yung converted time niya, di ba? Ito naman yung, kasi hindi siya nanalo, pang-apat lang siya dito eh. Ito yung time nung nanalo. Pero yung quarter time, kanya yan, kay Blame the Ghost yan. Ang pag-usapan naman natin ngayon yung post position. Importante din yan eh. Yung post position niya. Katulad dito, makikita nyo nung nanalo siya, ang post position niya, number 5. So, pagka ang gate hanggang 14, di ba? Ito nasa middle yan. So, it considered sa low value, ibig sabihin bandang inner rail yan eh. Yung numero niya ngayon, outer rail. Kaya papansinin nyo rin yung post position, kung ano yung paborito niya o saan siya magandang position dun sa gate na nakakapag-perform siya na maganda. Halos lahat ng mga nakikita nyong numero na discuss ko na, ito na lang yung date niya. Makikita nyo rin sa ilalim yung number of days na nakalipas nung nagawa niya yung baseline na yon. Kaya tinawag nating baseline kasi yung isang hilera ng past performance, ang tawag dyan baseline o kaya PP, past performance. Kaya ang tawag natin dito sa programa na to baseline kasi may 6 na baseline, di ba? Ngayon, pag magko-consider kayo ng performance, yung pipiliin yung run niya, halimbawa, ikukumpara nyo dun sa ibang kabayo, be sure na 60 days or below. Kasi above that, may hirapan na siyang ulitin yun eh. May makikita kayo dyan na more than 60 days eh. Ayan, katulad yan, si Potential. Lately, ito lang yung kanyang performance, di ba? Tapos, i-consider nyo rin yung lens behind nga. Ito yung pinakamagandang performance niya, bale. Kasi 4 lens behind lang. So, ayan, na-discuss ko na lahat. Kaya, mas maganda kung mag-i-invest kayo ng ganitong programa. Kasi, ano lang naman to eh. 15 pesos lang yan eh. Kaya nga, hindi na kayo charge na malaki ng Horse Racing Philippines kasi online distribution na to eh, di ba? Hindi na tayo magbabayad ng dealer, magbibigay ng komisyon, magbabayad dun sa magdadala dun sa newsstand. Kaya nga digital, dapat pag digital mas mura na. Kaya yung mga programa natin talagang very fair yung price niya. Kasi online na eh. Pabor sa inyo, pabor sa akin. Kaya ini-encourage ko kayo na gumamit ng tool nyo o ng mga gabay para madali ang inyong magiging pananaya. So, yan na yung user manual ng baseline.